And wag po sanang i-dispose given na, ongoing pa naman po yung mga iba't ibang kaso. Yes, definitely po, yes po, Madam Chair. Yan po ay hindi namin pwedeng galawin because po, usually po nag-i-issue ang HRET, kahit po yung Senate Electoral Tribunal at ang COMELEC ng Temporary Protective TPO order, o kaya minsan po PPO, upang hindi po galawin yung lahat kapag po may protesta. Sa yun nga po sa HRET, presently may mga 17 cases, I think, were filed. Either election protest or co-warto. In the COMELEC, we have more or less 35 or 36 cases involving protests, involving city and provincial positions. Next line of question po in relation po doon sa party list system. We take note po doon sa decision on the disqualification of registration of Duterte Youth that the second division ruling provides an obiter on registration of party lists that are not really representing the marginalized or the underrepresented sectors. And may findings po to support, like the February 2025 report of Contra Daya showed that 86 out of the 156 party list organizations may ties po sila sa political dynasties, contractors, the police, the military, etc. So my question po to COMELEC mo, you have a statement calling for a law to overhaul the PL system to reform the computation of seats and ensure that the marginalized are represented. So, ano po bang pwedeng patuloy natin gawin para magsusuportahan niyo po ba ang isang law, again, for the record, isang party list reform law para yung tunay na mga representasyon kumakatawan sa mga sektor yung napa-platform through the party list system? Definitely po, yes, Madam Chair. Dapat po ma-define natin ano ba talaga ang mga sectors under the party list system. Dapat po ba siyam, 10? Nung po kasing 1987 Constitution, sa transitory provision, may 3 eleksyon na pwede po, na dapat may representasyon ang women, ang youth, ang farmers, ang fisher folks, ang urban poor, ang professionals, ang veterans. Yun po. Pero after the election, after the third term, ay election na po lahat. At doon po pumasok yung mga decision ng Supreme Court na pwede na po ang political parties, pwede po ang sectoral organizations, at pwede rin po ang sectoral parties na mag-participate. In fact, pwede po ang regional political parties na mag-participate base sa decision ng Supreme Court sa atong paglaom versus the commissioner elections. Palagay ko po it's high time we define and enumerate ano talaga yung mga sectors so that pag nag-accredit ang COMELEC, they should belong to that particular sector. Sila maglalaban so that at any given time, may representasyon ng bawat sektor sa Kongreso. Number 2 po, yung computation. Ang problema po, kahit yung Supreme Court po, do sa unang desisyon, ang Bagong Bayani versus COMELEC, ang sabi, hindi kinakailangang fill-upan ang buong allocation sa party list seats. Then several years after, sabi po ng Supreme Court, dapat pinipilapan, pinupuno ang allocation. Nung una po, ito ang computation sa 2%, sumunod, ito po yung computation na sa 2%. So meaning to say, wala po sa batas, pero nasa sa decisions po ng Supreme Court lumabas yung lahat ng yan. In one case, Abayo versus HRET, in the case of Palparan versus HRET, sino ba talagang tumatakbo sa Congress? Ang party list ba, organization, o ang nominee? Sabi ng Supreme Court, ang Supreme Court na rin po ang nag-supply ng sagot. Wala po sa law, sa Republic Act 7941. Tumatakbo ang party list, ang miyembro ng Congress, ang nominees. Therefore, the 3 consecutive terms is applicable to the nominees and not to the party list. So, may isa pa pong may mga issues pa po, like for example, napilitan po ang COMELEC. 5 lang po ang nakalagay na nominees eh. Pero hindi po sinabing that's the maximum. Anong ginawa namin? Ginawa po namin 10 ang nominees. Bakit po? Sabi namin, let them go to the Supreme Court and question us why 10 ang ginawa namin. Ang sabi po namin, basta sa 10 nag-resign, hindi po kami papayag na magkaroon ng palitan. Except kung namatay ang isa sa 10 o namatay yung 10. Halimbawa, o na-disqualify yung 10. Pero kung nag-resign sila, we will not allow substitution. Kasi po may mga nangyayari, lalo po nung 19th Congress, na yung pong 5, pagkatapos ng election, porket nakakuha ng isang seat, lahat po nag-resign, lahat may sakit.
nakalagay po doon sa decision sa COCOFED versus COMELEC ng Supreme Court na pagka po naubos, ay entitled yung party list na mag-submit muli. So yan lahat po talaga nag-resign. Pagkatapos may bago. Yung mga hindi po na-advertise na mga pangalan, yung mga pangalan talaga namang belonging to the marginalized, yung po lahat yung nag-resign. At bigla may papasok ngayon na hindi naman marginalized. And therefore, sabi namin 10, siguro naman po mahihirapang mag-resign lahat ng 10 o magkasakit lahat yung 10. Nobody went to the Supreme Court, kaya po ngayon, 10 po yung na-require namin. And that's after the decision in the case of Guanzon versus the Commission on Elections. Thank you for that, Mr. Chair. I'd just like to request an update po dahil po in the weeks following the elections, nagkaroon po ng discovery yung citizens na yung first nominee ng Duterte Youth, si Drixie Cardema, gave in her CONA a name that isn't her legal name despite it being under oath. Nagbigay po kayo ng update that's being investigated. Meron po bang update doon? Yes po, ang Law Department will also submit the investigation report. We'll include that in the submission. Ang ginawa po namin, Madam Chair, inuna lang po muna namin yung decision. Masyado na po kasing matagal itong decision na ito. Matagal nang hinihintay, 2019 pa. And so high time na talaga Yes na desisyonan. So na-desisyonan na po namin. So we can now proceed do sa particular aspect na yan, nung issue po ng paggamit do sa family name ng in-law po. Can the Commission provide an update for Yeah. the body? Yes po. Okay. Submit po namin yung report po ng Law Department tungkol sa bagay na yun. Okay. But for the benefit of the public po ba, may update po ba kayo share as of the moment? Talaga pong hindi niya dapat ginamit yon kasi sapagkat hindi naman po yun ang family name niya. Yung pong allegation, contention na pwedeng gumamit ng stage name, ay hindi naman po yung stage name din. So therefore po, initially po, ang determination ng law, hindi pwedeng gamitin yung family name ng in-law. Kasi very clear po, in the first place po, sa ating pong Republic Act 7941, sa party list system, wala pong nickname na ginagamit. Nung nag-accomplish po kayo ng form namin para sa inyong Certificate of Nomination and Acceptance, wala pong nickname na hiningi. Kasi ang tumatakbo naman po, hindi kayo, hindi po yung mga nominees, Madam Chair, kung hindi po ang organization. So, hindi po talaga kami nanghingi ng nickname. So, hindi po pwedeng gamitin sa amin yung defense na that's just the nickname. Sapagkat wala pong item doon sa Certificate of Nomination and Acceptance patungkol sa nickname. Will that affect and will that provide additional penalties po for Duterte Youth aside from the void ab initio po yung kanyang registration as per the recent en banc decision? Any misrepresentation po sa COC, especially if the misrepresentation is material, is an election offense. At the same time, kung may mali po doon, it's also likewise an issue of falsification and at the same time perjury of public document. Kasi po under oath ang lahat po ng COC. Kaya po requirement, ang unang tinitingnan namin sa ministerial duty ng COMELEC, number 1, accomplish po ba lahat? Number 2, notaryado ba? Number 3, nagbayad ba ng documentary stamp tax? Yun po yung aming tinitingnan sa ministerial duty. So, yun po ang dahilan kung bakit pinapanumpaan ang lahat ng COC at saka yung mga certificates of nomination. We appreciate po the update, Madam Chair. Lastly na lang po, na-mention po yung sa party lists, may mga iba po ay binaback ng contractors. And all eyes po right now are with contractors, and whether these contractors have made donations to particular candidates. And na-mention po siguro publicly na may 4 that are under investigation. Meron din po bang update in relation to that? As mentioned po, Madam Chair, sa pagtatanong po ng kagalang-galang Congressman Kimbo, 31 na po yung amin pong nakita na posible na mga government contractors. Kaya po namin nasabing posible, hindi naman po naka-reveal doon sa SOSE na sila ay government contractors. We have to confirm to the DPWH kung sila ay may kontrata at the time of the filing of the candidacy nung naturang nakatanggap ng donasyon o baka naman po kasi contractor nga pero wala naman palang kontrata sa pamahalaan. So, pagka po ganun, ligtas po sa Section 95C. Dapat po kasi may kontrata sa government, whether service or public works contract. But ngayon po, it's 31.
Madam Chair. Last question na lang po before we end. Ayaw natin sana siguro na mauwi sa teknikalan kung bakit hindi po madidismiss dahil the pinaka-virtue of it po is sana hindi po naaabuso yung election system natin para may kickback or merong patuloy na paghawak ng kapangyarihan ng ilan. So siguro po, after your due investigations, what accountability measures will COMELEC po impose on both the donors and the candidates who accepted them? Nandun naman po sa Section 95 sa letter C at yung sa last paragraph yung accountability, liability po ng donor na kontratista at saka po yung nag-accept na kandidato or political party. So ang sabi ko nga po, hindi muna namin papansinin, later na po namin ano yung tungkol sa tumanggap. Ang importante muna yung nagbigay. Kasi wala naman po tayo mapapanis na tumanggap kung yung nagbigay pa lang ay hindi naman po pala, wala po siya sa prohibition. And doon po, pagka na-confirm namin na talagang nagbigay sila at sila pala ay government contractors, punta na po kami doon sa mismo nakatanggap ng donation. Thank you for the updates and your answers. I yield to the floor, Madam Chair. Thank you very much, Madam Chair, Your Honor. Thank you, Honorable Rinico. I would like to call now the Deputy Minority Leader, Congressman Antonio Tenio. Thank you, Chair. Chair Garcia. Actually, natanong na yung marami sa tatanong ko rin sana ni Rep ko. Follow up na lang ko dun sa huling point, no, na, well, una, we commend the COMELEC for their apparently para motu proprio na yata yung investigation nyo into possible violations of election law na in particular with regard to contractors who are also campaign donors, no? Am I right na mas kusa nyo yan? Yes po, that's Okay. auto proprio po. So, maganda po yan. No, lalo pa ngayon, alam naman natin ang nangyayari na, no, yung malaking corruption scandal in recent history, no, kumbaga, kumpara sa PDAF scam, no, ng Napoles, ano na lang yun, barya na lang yun, 10 billion lang pinag-uusapan doon. In the case of flood control pa lang, almost, depending on when you calculate it, it's over 1 trillion na pondo na involved. Okay. So, nabanggit nyo na hindi na lang 4 kung hindi 31 na po yung iniimbestigahan nyo na possible contractors na nag-donate. No? Okay. Actually, ang mas hindi po ito tanong pero parang pagpapaabot lang ng pagtingin sa COMELEC, Mr. Chair, na well, nakatutok po ang lahat sa inyo ngayon. No, dahil nga sa tindi ng issue ng corruption. Kaya po wag po sana mauwi ito sa teknikalidad, no? Kasi may mga naririnig na tayo na well yung donor naman yung individual, hindi yung company, no? Na yun yung may kontrata, hindi naman yung individual. So lusot na, parang ganon. No, ako lang ang gusto nating madiin dito ay well, madidismaya talaga ang publiko kung ganun lang ang magiging kahinatnan ng inyong investigasyon, no, na due to technicalities lusot at walang mananagot, no. Ano po tingin niyo ron? Madam Chair, Your Honors, as committed by by your representation, we will submit the initial list of 31 to the committee. It's up to the committee on what to do with the list. In the meantime po, ibibigay po namin yung listahan. Kaya lang po, as a caveat, we still have to write a letter to the DPW. Kasi po, nakita namin, sila ay mga contractors. As to whether they are public works contractors or service contractors, we will have to verify pa sa DPW. But in the meantime, for purposes of transparency, we will submit the 31 names of the contractors without prejudice to us, confirming from the DPWs as to whether they are really government contractors. Just to clarify, sa batas po, di ba hindi naman, the law makes no distinction as to service contractor or infrastructure. Basta may kontrata sa gobyerno. Yes Di po, yun ba? po ang nakalagay, whether service contractors or Okay. public works contractors. Okay.
So actually yun lamang po. Sana po wag lang mauwi sa lulus